parang kahit ano kaya mong i-overtake. Even na yun nga, na isa sa mga features ni Yamaha NMAX is si BVA. Yan. Talagang napaka chill ride lang nito, pero yan, bilis. Yun o, yung bus, binubusinahan pa ako yan, iwan niya kita. Yun, nakita niyo talaga yung isa ng pagkaka-CVT cleaning ko. Tapos talagang napaka-responsive talaga ng throttle ko, wala akong masabi. Yan. Shoutout kay Sir Romeo. Wala lang talaga si Juliet eh. Ang bangis. Sir, yung mini driving okay naman? Good, all goods. Ay, yung ano sir, ito. Pati underneath eh. Passing yan, passing light lang. Passing light lang sir. Kasi, kapag ano, ano lang. Yan. Bawal lang sa ano. Kita na naman, hello. Bayad. Ay, papasalamat ulit ako kay Sir Romeo. Ayan. Dalawin nila siya dito sa Yamaha Kart Plaza Tambo. Ayan. Ito nga yung regroup part. Sabi sir, pala may nagre-regroup pala talaga. It's my life. It's my life. Hello, what is up mga ka-SM? Ako nga pala si Sidski for Sidski Motovlog kung hindi mo pa ako kilala. And para sa topic natin ngayong gabi is all about flexing. Wala lang, i-flex ko lang yung naging biyahe natin ngayong gabi. Hindi, tatalakayin natin yung about sa bell regroove or regrooving. So sa content na to, makikita nyo yung travel time ko is kinuha ko lang ng less than 20 minutes from Makati to Parañaque. Pero ang usually travel time ko talaga is 30 to 45 minutes. Saka given na inisip ko na syempre after ng long holiday kasi 1 and 2, in-expect ko na marami ng mga sasakyan, nagbalikan na yung mga umuwi ng probinsya. Pero hindi ganoon yung nangyari dito sa gabing ito. So sa makikita nyo, pauwi na tayo. Maraming trabaho kasi nag-holiday ng 1 and 2. So ayan, Jupiter. Tapos patawid tayo yan, padiretso tayo ng Ayala niyan. I-share ko lang sa inyo ng October 31. Grabe yung naging biyahe natin pauwi noon. Inabot tayo ng 1 hour. Instead na Pasay ang way natin pauwi, is naibato tayo sa service road. Napa Merville ako noon. Tapos Kaingin Road para makauwi ng Parañaque. Sa dami ng truck, sa dami ng bus. Yan. So sana nga na-i-vlog ko yun para naipakita ko sa inyo. Talagang paglabas ko pala ng EDSA, ang hirap ng pumasok sa inner left. Kasi andun nga yung mga bus, tapos sumubay pa yung mga truck. Syempre, ang dami ring private. So hindi talaga ako, ilang beses ako nag-attempt na umilalim sa Ayala para diretso ng Magallanes, which is hindi talaga ako nakapasok. Ako na lang yung nag-giveaway. So puro ibabaw tayo, ibabaw Ayala, dun tayo napadaan. Pero ito nga, expectation versus reality, iba yung naging experience natin itong dated November 3. Ang ina-expect ko is maraming sasakyan, nagbalikan na yung mga umuwi ng probinsya. Pero yung pala, nagbakasyon, nasa bakasyon pa rin pala sila. Ayan, inuunti-unti ko lumabas ng inuunti-unti ko pa lumabas ng Ayala kasi ina-expect ko na syempre pagod na naman. Yun nga kasi syempre singit, traffic, diba? Yan yung mga Pero kitang-kita nyo pa lang, di ba guys? Yung volume ng sasakyan is talagang moving. Kumbaga, nga lang siya eh. Ang bilis natin nakapasok ng Ayala. Parang isip ko, ilan lang yung sasakyan sa daan, no? Talagang expectation versus reality, yan.
tinalo yung reality. So dito, chill-chill lang tayo pero hindi tayo makapag-chill kasi napakaluwag nga talaga ng daan. Saka given na i-share ko lang sa inyo guys na nagawa ko makapagpa CVT cleaning last Monday, yung October 30, which is election day. Kaya napaka-responsive talaga ng throttle ko dito. Nakikita nyo yung takbuhan ko is 60. Pakiramdam ko dyan, tumatakbo na ako ng ano niyan, 70, 80. Napaka-responsive kasi ng throttle ko given na nakapagpa-regroove na tayo. Yan. Share ko lang sa inyo yung nakapagpa-regroove ako last April this year. So nalinis lang siya ngayong October. Pero sa laking gulat ko talaga guys, na nagpa-regroove kasi ako dati ng April. Ang concern ko nun is yung dragging nga. So ano nga ba yung dragging? Isa nga pala sa mga sintomas ng dragging guys, yung vibration. Mapapansin ko na kapag naka-idle ako, kaya kapag nasa stoplight ako, napakalakas ng ng vibration. So isa sa mga kaibigan ko, shoutout kay Marlon, na hindi daw normal yun. Ang vibration is part ng dragging. So ayun nga, kasi diyan ako sa Yamaha Tambo nagpapa service kung change oil. So na-share sa akin ni Sir Gilbert na gusto mo ba na magpa bell regroove? Siyempre, ano ba yung bell regroove na yun? Wala akong kaalam-alam sa bell regroove na yan. Sinasabi nila kasi ang stock bell kasi natin is lang yan. Kapag tinignan mo yung sa sa loob, wala yang lining or thread. Sa bell regrooving, ang gagawin niyan is lalagyan niyan ng thread. So, ba't nga ba lalagyan ng ganun? For the reason na para mas kapag may thread kasi siya, mas kumakapit siya sa clutch lining. So, yun lang yung information na nalaman ko sa bakit nagpapa bell regroove, para mas kumapit sa clutch lining at mas maging responsive pagka umaarangkada tayo, saka para mawala yung dragging or delaying effect na binibigay ng dragging. So after after ko ma-regroove, lumakas yung arangkada. Wala tong halong bias or is nabawasan lang yung vibration, pero lumakas yung arangkada. Yun yung napansin ko doon guys, syempre, which is good for me. And tulad guys, nakikita nyo na 60 lang yung takbuhan ko dito, pero feeling ko tumatakbo ko dito ng 70 to 80. Ganun na yung pakiramdam ko. Napaka-responsive talaga ng throttle ko dito, given na nakapagpa CVT cleaning tayo. Saka yun nga, expectation versus reality. Tignan mo, nakikita mo yung distance ng mga sasakyan sa bawat isa. Tulad dyan, halos akala mo solo mo yung daan eh. So itong pakiramdam kong to, parang yung pandemic na unti lang yung mga sasakyan talaga makakaharurot ka. Ayan no, nakikita mo yung truck, mabilis na rin yung takbo. Pero yan, iniiwan lang natin. Hindi, joke lang. So ito, syempre para i-flex ko na rin, umipiyok pa. Yan, saka sa part na to ng Malibay, dito talaga lumuluwag kasi yung mga papuntang diretso na ngayon Pamoa is kumakanan na. So lumuluwag na dito papuntang Winston yung papasok ka ng tramo. Ayan oh, di ba? 80 pataas. Yan, nakakapag 90 tayo diyan. Kaso nga lang, syempre paliko. Saka i-share ko na rin pala guys na hindi ko nagamit yung coupon ko na para sa FI or throttle cleaning, body throttle cleaning, kasi nasa 7K pa lang, 7K plus pa lang yung podo ni NMAX eh. Saka parang nakakapanghinayang na hindi pa naman niya nare-reach yung 12K para sa throttle cleaning. Saka tinanong naman ako kung may na-experience ba akong kakaiba sa takbo ni NMAX ko. Sabi ko wala naman. Saka sa mga nabasa ko, saka sa mga napapanood ko, after nila magpa FI cleaning is yun nga, yung parang may mga pupugak-pugak effect. Syempre sa pamagpapagawa naman talaga dapat sa trusted mechanic, di ba? Na rin yun na wala naman akong na-experience bakit
bakit kailangan nating ipagalaw, palinis. Pero syempre kung ang purpose lang naman talaga natin is yung syempre nga cleaning nga di ba? Pero mas naisip ko na lang na ba't hindi na lang muna CVT cleaning. Nakalimutan ko na naka-regrobel ako So ayun nga, nang napa-CVT cleaning ko siya ng Monday, itong ginamit ko siya kinaumagahan, talagang napaka-responsive talaga ng ko guys, ng throttle ko. Napaka-responsive niya. Kumbaga parang yung 60 ko is katumbas niya is 70 to 80 sa Roas Boulevard. Doon ko napansin na CVT cleaning lang pala kailangan ko. Kumbaga hindi ko pa kailangan ng FI or throttle cleaning. Pero syempre depende pa rin sa mekaniko yan, di ba? Bisa kasi sa pagsunod sa standard, syempre iba rin yung tsamba. Saka kung wala ka naman masyadong concern or wala ka naman problema, di ba? Bakit kailangan mo ipagalaw? So yun, yan yung naging yan yung naging bigay sa akin ng nakapagpalinis ako ng CVT cleaning after 6 months. Dapat nga 3 months lang pero yun nga, sa 6 months kong yun wala ko na experience na maluba. Kumbaga parang yun lang yung sa delay kapag nagka-throttle ako. Sa vibration naman ayun, still ganun pa rin. Pero itong nakapagpa CVT cleaning ako ngayon, talagang napaka-responsive talaga ng throttle ko ngayon, na parang kahit kaya mong i-overtake. Even na yun nga, na isa sa mga features ni Yamaha NMAX is si BVA. Yan. Talagang napaka-chill ride lang nito, pero yan, bilis. Yun yung bus, binubusinahan pa ako yan, iwan niya kita. Yun, nakita niyo talaga yung bigay sa akin ng pagkaka-CVT cleaning ko. Is talagang napaka-responsive talaga ng throttle ko, wala akong masabi. Yan. Kumbaga parang yung unang bili ko pa lang nito na talagang 40-50 lang ako. Hindi ako makaharurot kasi after kong mag-throttle, may sasakyan na kagad sa unahan ko Ganun kalakas si NMAX. Yan. So dapat pala talaga alaga tayo sa CVT cleaning sa panggilid natin. Kapag nakaramdam tayo ng medyo dragging na or is palinis lang natin. Nagkakahalaga lang naman siya ng 300. Baga wag nating tipirin yung motor kasi sa performance naman na binibigay niya sa atin sa araw-araw is lagi tayong sold. So ito guys, syempre para i-flex na rin naman. Kasi syempre lagi tayong nakaka-experience ng traffic. So sana ganito lagi yung lagay ng kalsada. Yung 30 to 45 minutes ko is kinuha ko lang talaga ng less than 20 minutes. Tapos yung ine-expect natin na maraming sasakyan sa daan kasi nga ine-expect natin na nagbalikan na yung mga umuwi galing probinsya, pero yung pala tumuloy pa rin sila. Baga tinuloy na nila yung isang linggo. So walang traffic sa EDSA, hindi tayo naipit sa Pasay. Siyempre wala ka nang hahanapin pa. Tapos equip pa si NMAX ng BBA. Tapos bagong CVT cleaning ka pa. Ito nga pala guys, stock pa tayo guys, no? Wala pa tayong binabago sa bola, yung sa clutch spring, sa center spring. Hindi pa natin siya kino-consider na given na kasi na contented tayo sa takbo natin, sa arangkada. Yan. Pero kung may mag-i-sponsor, bakit hindi? Hindi, joke lang. Yan. Napakaswabe lang talaga ng biyahe natin. Talagang kung si Bellry Group is nalaman na natin simula pa lang, baka nagpa-Bellry Group na kaagad ako. Yan. Sa Bellry Group hindi ko na siya masyadong hindi ko na siya masyadong tinalakay kasi technical, di ba? Maganda siguro kung mekaniko na mismo yung mag-explain, pero yun nga, sa in-explain sa akin ng mekaniko, mas kakapit kapag nilagay ng thread si stock na bell, mas kakapit siya sa clutch lining. Pero yun na nakita ko yung clutch lining ko, hindi pa siya pudpud meaning maganda yung pagkaka-regroup ng bell natin. Pero yun nga, mas sinabi ni Sir
ni Sir Romeo na dapat mas pino pa yung yung thread ng ng bell natin sana para mas makapit pa. Kaso nga lang na na siya na thread na siya re-thread pa. Pero yun nga, sabi ko, yun nga, well contented talaga tayo sa given na sa takbo natin yan, no? Yan, no? Yan, no? Diba? Napakaluwag ng biyaheng ganito. Sana laging ganito yung driving experience natin, papasok man o pauwi. Yan, no? Baga, wala tayong nagawa, kundi chill lang talaga. Yan. Seryoso, diba? Yan. Tamang sound trip lang. So yun nga, so ang content na to is all about bell regroup talaga. Yung given na binigay sa atin na yun nga, isa arangkada, tapos napaka-responsive ng throttle natin. Yan. Talagang ugaliin natin na magpa CVT cleaning. Diba? Huwag nating tipirin si NMAX or yung mga scooters natin. Kasi napakahalaga niyan. Lalo na pagka nababaha tayo sa gear oil, sa change oil, mga maintenance dapat talagang hindi natin tinitipid, kasi hindi rin naman tayo tinitipid sa performance ng mga motor natin. Saka araw-araw natin silang kasama, ginagamit natin yan sa pasok sa trabaho, kung anumang purpose yan. So para sa gabing ito, talagang satisfied talaga ako sa performance na NMAX ko ngayon, na given na wala pa tayong major upgrade sa ginagawa sa panggilid natin. Ayun, diba? Baga, stock pa tayo. So, open naman tayo para explore pa yung mga sa CVT. Open naman tayo sa mga ganyan. Pero kung hindi pa natin kailangan, diba? Kumbaga, sulitin pa rin natin yung stock. Ayan. Kasi, magandang brand din naman si Yamaha. Tapos, performance pa yung mga motor nila. Yan, sakto sa NMAX. Hindi ka talaga bibitinin sa arangkada. Yan. Given na sa features niya na BBA. Torque at low speed and power at high speed. Talagang, expectation versus reality is nanalo si reality. Kasi na-expect ko talaga, maiipit tayo sa traffic. Yung nangyari kasi na October 31 talaga, napa-service road tayo. Ayan. Ayan, pansinitan sa mga iskinita. Yan ang ni NMAX. Talagang nagpe-perform talaga siya. Yan, pasok ng pasok hanggat may papasukan. Yan. So itong natin is kinuha lang natin ng halos nga lang 15 minutes lang talaga. Kasi yung mga natin is mga na lang, mga filler na lang. So, talagang napakaluwag, hindi pa bumabalik yung mga nagbakasyon. And guys, sa mga hindi pa nagpapa-bell regroup, pwedeng i-consider nyo din na kung sakaling masakit ang ulo nyo sa dragging, sa vibration, or nakaka-experience kayo ng delay. Ayan, consider nyo si bell regroup. Masasuggest ko talaga sa inyo na mawawala yung sakit ng ulo nyo. Is talagang mas mas magpe-perform pa ng maayos yung mga scooters nyo. Yan. So para sa mga subscribers ko diyan, for my YouTube channel ko, maraming salamat guys. Looking forward pa tayo para sa mas maraming content. Yan, tuloy-tuloy lang sa suporta. Yan ang aking gasolina para mas pagbutihin pa. Yun lang, ride safe always, and thank you so much. Hindi pala binuksan.